Si Sean ay isang 30 taong gulang na virgin nerd na ginugol ang kanyang buong buhay sa pangangarap tungkol sa mahika. Ngunit sa kasamaang palad, nakakulong siya sa nakakabagot na totoong mundo kung saan itinuturing siya ng lahat na isang talunan dahil sa kanyang paniniwala na maaaring umiral ang mahika. Subalit nagbago ang lahat nang bigla siyang bawian ng buhay dahil sa atake sa puso at muling nabuhay sa isang pantasyang mundo na may napakalakas at overpowered na mga mahiwagang kakayahan. Nagsimula ang lahat sa isang mapayapang nayon na napapalibutan ng luntiang kapaligiran, kung saan ang isang batang babae na nagngangalang Marie ay matiyagang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang mga magulang mula sa isang biyahe. Sa sandaling makita niyang papalapit ang mga ito, patakbo siyang sumalubong na may malaking ngiti at masayang benate ang kanilang pagbabalik. Gayunpaman, hindi nag-iisang bumalik ang kanyang mga magulang. Sa panahon ng kanilang paglalakbay, naging abala sila ng kaunti at biniyayaan ng isang sanggol na lalaki. Ipinakilala ng ina ni Marie na si Emma ang bagong silang na sanggol bilang kanyang nakababatang kapatid na si Sean. Labis ang kagalakan ni Marie na sa wakas ay magkaroon ng mas batang kapatid at agad na naging magaan ang loob niya rito. Pagkaraan ng 3 taon, naglalaro ng taya-tayan sina Marie at Sean. Mas mabilis si Marie, kaya naman nahihirapan si Sean na sabayan siya. Habang sila ay naglalaro, umuwi ang kanilang ama na si Goan. Agad na tumakbo si Marie para bumati sa kanya at mainit naman niya itong tinanggap. Hindi nagtagal ay sumama na rin si Sean sa kanila. Sinabi ni Goan kay Sean na mukha itong maaasahan tulad ng dati. Subalit, naniniwala si Sean na ang papuring iyon ay dapat mapunta kay Marie dahil ito ang nakikita niyang mas maaasahan. Sa isang sandali, nakaramdam ng pagmamalaki si Marie nang marinig iyon, ngunit nang pag-isipan niya itong mabuti, narekonsidera niya na si Sean naman talaga ang mas responsable. Palagi kasi itong tumutulong sa mga gawaing bahay at huminto na rin sa pag-ihi sa kama. Kahit na ganoon, hindi niya mapigil ang makita ito bilang medyo isip bata kung minsan dahil madalas niya itong nahuhuling nagpapanggap na isang superhero. Nang gabing iyon habang naghahapunan, naglakas loob si Sean na magtanong ng isang mahalagang bagay sa kanyang ama. Itinanong niya kung totoo bang umiiral ang mga halimaw. Sinabi sa kanya ni Goan na totoo ang mga ito. Sa katunayan, iyon mismo ang dahilan kung bakit ipinagbabawal sa mga bata ang lumabas ng nayon ng mag-isa. Pagkatapos nito, nagtanong pa ng isa pang bagay si Sean. Nais niyang malaman kung mayroon bang mahika sa mundo. Nag-isip muna si Goan bago sumagot. Sinabi niyang kailanman ay hindi pa siya nakakarinig tungkol sa mahika, lalo na't itinuturing siya bilang isa sa pinakamatalinong tao sa nayon. Naniniwala siya na sadyang hindi umiiral ang mahika. Dahil sa sagot na iyon, labis na nadismaya si Sean. Pagkatapos ng araw na iyon, tuluyan na niyang itinigil ang pagsasalita tungkol sa mahika. 3 taon ang lumipas mula noon, at si Marie ay mas matanda na ngayon at ginugugol ang malaking bahagi ng kanyang oras sa pagsasanay ng swordsmanship. Isang araw, tinanong siya ni Sean kung bakit napakatindi ng kanyang pagsasanay araw-araw. Ipinaliwanag ni Marie na nais niyang maging sapat ang lakas upang maprotektahan ang kanilang pamilya kung sakaling may mangyaring mapanganib. Nang marinig iyon, lalong pinahalagahan ni Sean kung gaano kamalasakit at maaasahan ang kanyang ate. Habang nagsisimula ng lumubog ang araw, patuloy pa rin si Marie sa pagsasanay ng mage na teknik sa espada. Si Rose naman ay nasa malapit at pinapanood siyang magsanay. Ipinunan niya na 3 oras nang inuulit-ulit ni Marie ang eksaktong kaparehong galaw. Tinatanong ni Marie si Rose kung gusto nitong makipag-spar sa kanya, ngunit mabilis na tumanggi si Rose. Pagod na siya matapos gugulin ng buong araw sa pagtulong sa kanyang lolo sa paggawaan nito. Pagkatapos ay tinanong ni Rose kung nasaan si Sean. Nang ipaliwanag ni Marie na nasa loob ito at nag-aaral na naman, nagkomento si Rose na kahit magkapatid sila, magkasalungat ang kanilang katangian. Hindi ito itinanggi ni Marie. Sa katunayan, hinala niya na kaya labis ang pag-aaral ni Sean ay dahil umaasa pa rin itong mapatunayan na umiiral ang mahika balang araw. Biglang may kakaibang nangyari. Nagsimulang magliwanag ang kalapit na sapa ng isang misteryosong liwanag. Gulat na napatitig sina Marie at Rose. Kinaumagahan, dinala ni Marie si Sean sa sapa. Nalilito naman si Sean kung bakit siya dinala roon sa simula pa lang. Gayunpaman, habang nakaupo sila sa tabi ng tubig, muling nagliwanag ang sapa. Tuluyang namangha si Sean. Kailanman ay wala pa siyang nabasang tulad nito, at hindi pa rin siya nakakakita ng anong katulad nito noon. Ipinaliwanag ni Marie na nang una niyang matuklasan ang mga nagliliwanag na ilaw, agad niyang isinama ang kanilang mga magulang upang makita ito. Ang kakaiba rito, walang nakita ang alinman sa kanila. Dahil dito, napaisip si Sean kung mga bata lamang ba ang nakakakita sa mga ilaw. Umiling si Marie at ipinaliwanag na kahit ang ilang bata na kasing edad nila ay hindi rin ito nakikita.
Pagkatapos ay tinanong niya si Sean kung ang misteryosong mga ilaw na ito ay maaaring ang mahika na minsan nitong binanggit. Nagulat naman si Sean na natatandaan pa pala niya ang usapang iyon pagkatapos ng maraming taon. Ngumiti si Marie at inamin na ang makitang nasa sabik si Sean ay nagpapasaya rin sa kanya. Kinabukasan ng umaga, mabilis na tinapos ng magkapatid ang kanilang almusal at nagtungo sa sapa bitbit ang ilang timba. Nagtanong si Marie kung bakit sila nagdala ng mga timba samantalang hindi naman lumilitaw ang mga nagliliwanag na ilaw hanggat hindi sumasapit ang gabi. Ipinaliwanag ni Sean na bago nila maunawaan ang mga ilaw, kailangan muna nilang imbestigahan mismo ang sapa. Sinabi niyang pupunuin nila ang 3 timba ng tubig mula sa sapa. Ang isang timba ay maglalaman ng buhangin mula sa ilalim ng sapa. Ang isa naman ay maglalaman ng mga halaman sa sapa at ang huli ay maglalaman ng isda. Walang ideya si Marie kung paano yun makatutulong, ngunit nagtitiwala siya kay Sean at nagpas siyang sumunod sa plano nito. Matapos makuha ang buhangin at mga halaman, gumamit sila ng bingwit upang makahuli ng isda para sa huling timba. Matagal-tagal din bago sila nagtagumpay. Sa sandaling iyon, dumating si Rose at nagtanong kung ano ang kanilang ginagawa. Ito ang kanyang unang formal na pagkikita kay Sean, kaya naman nagpakilala ito sa kanya. Matapos ang pagpapakilala, nagtanong si Rose kung bakit marami silang ginugugol na oras sa sapa. Ipinaliwanag ni Sean na nagsasagawa sila ng isang eksperimento upang malaman ang higit pa tungkol sa misteryosong mga nagliliwanag na ilaw. Nang banggitin ni Rose na nakikita rin niya ang mga ilaw, agad na nagkaroon ng interes si Sean. Tinanong niya kung may nalalaman ba ito tungkol sa mga ito. Sa kasamaang palad, wala siyang alam. Sinabi ni Rose na nasisiyahan lamang siyang panoorin ang mga ito dahil napakaganda ng mga ito. Nang sumapit ang gabi, muling nagsimulang umangat mula sa sapa ang mga nagliliwanag na bolang ilaw. Subalit, wala sa mga timba ang naglabas ng anumang ilaw. Sinubukan ni Sean na gayahin ang kapaligiran ng sapa sa pinakamalapit na paraan, ngunit walang nangyari. Bigo ang kanyang unang eksperimento. Dahil walang mas magandang ideya, nagpasya si Sean na direktang imbestigahan ang sapa. Hinubad niya ang kanyang pantalon at naghandang lamusong sa tubig. Tumanggi si Marie na hayaang mag-isa ang kanyang nakababatang kapatid, kaya hinubad din niya ang kanyang panlabas na kasuotan at sumama rito. Magkasama silang lamusong sa sapa, na napapalibutan ng hindi mabilang na mga lumulutang na ilaw. Sinubukan ni Sean na tumingin sa ilalim ng tubig, ngunit masyado itong malabo para makakita ng malinaw. Kahit ganoon, hindi naman ganap na walang silbi ang imbestigasyon. Batay sa kanyang naobserbahan, napagpasyahan ni Sean na ang mga ilaw ay malamang nakonektado sa ilang buhay na nilalang sa ilalim ng tubig, posibleng isang isda o katulad nito. Hindi pa rin niya alam kung ano ang eksaktong sanhi ng mga ito, ngunit masaya siya na nakagawa ng kaunting pagunlad. Matapos umahan sa sapa at magbihis muli, nagpasalamat si Sean kay Marie sa pagtulong sa kanya. Ngumiti lamang si Marie at sinabi sa kanya na huwag mag-alala dahil ang mga miyembro ng pamilya ay laging sumusuporta sa isa't isa. Eksakto namang tinawag sila ni Rose. Masaya nitong ibinunyag na nakahuli siya ng isang babaeng isda na kaparehong uri ng nahuli nila kanina. Nagulat ang lahat dahil ang mga babaeng isda ng ganoong uri ay tila napakabihira. Inilagay nilang 3 ang babaeng isda sa timba sa tabi ng lalaking isda. Halos agad-agad, may mga nagliliwanag na bolang ilaw na nagsimulang lumitaw sa loob ng timba. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan na ni Sean ang katotohanan. Ang mga ilaw ay nalilikha bilang bahagi ng courtship behavior sa pagitan ng lalaki at babaeng isda. Walang ideya si Marie kung ano ang kahulugan ng courtship. Kaya naman, ipinaliwanag ni Rose na ito ang paraan kung paano naaakit ng mga lalaki at babaeng hayop ang isa't isa bago magpakasal. Matapos marinig ang paliwanag na iyon, biglang nakaisip si Marie ng isang kakaibang ideya. Dahil labis niyang hinahangaan si Sean, ipinahayag niya na nais niyang pakasalan ito balang araw. Kinaumagahan, malungkot si Marie dahil pinagalitan siya ng kanilang ina sa pagsasabi ng ganoong bagay. Nauunawaan naman ni Sean kung bakit ganoon ang naging reaksyon ng kanilang ina. Marahan niyang ipinaliwanag na ang magkapatid ay hindi maaaring magpakasal, kaya ang pinakamagandang magagawa nila ay manatiling malapit at suportahan ng isa't isa bilang pamilya. Naging emosyonal si Marie matapos marinig iyon at niyakap siya ng mahigpit. Habang sila ay nagbubuhatan sa yakap, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Biglang nagsimulang magliwanag ang katawan ni Sean, na nag-iwan sa kanilang dalawa sa matinding gulat. Agad na nag-isip si Sean kung ano ang maaaring naging sanhi nito. Napagtanto niya na ang liwanag ay kahawig ng mga misteryosong ilaw mula sa sapa. Teorya niya na may isang uri ng mahiwagang enerhiya na pumasok sa kanyang katawan nang lamusong siya sa tubig. Sa sandaling iyon, narating ni Sean ang isang kapana-panabik na conclusion.
Ang mahika ay matagal nang umiiral sa mundo. Sadyang hindi pa ito natutuklasan o natututunang maunawaan ng maayos. Batbat ng pananabik, nagsimulang umasa si Sean sa kahangahangang paglalakbay na naghihintay sa kanya at sa mga misteryong kanyang matutuklasan sa hinaharap. Bumalik ang eksena sa nakaraang buhay ni Sean kung saan binibilang niya ang mga segundo bago maghating gabi. Malapit na siyang mag-30 taong gulang at balisa siyang naghihintay sa pagdating ng sandaling iyon. Sa sandaling sumapit ang hating gabi, ipinagdiwang niya ang kanyang bagong edad. Masaya siya dahil nakabasa siya ng ilang aklat na nagsasabing ang sinumang mananatiling virgin hanggang sa edad na 30 ay magkakaroon ng mahiwagang kapangyarihan. Nang walang sinasayang na oras, agad niyang sinubukang magbato ng mga mahikang spells. Gayunpaman, walang nangyari. Paulit-ulit niyang sinubukan, ngunit wala pa ring epekto. Sa tindi ng depresyon, naupo siya sa sahig at niyakap ang kanyang mga tuhod. Napagtanto niya na ang pananatiling virgin sa buong panahong ito ay walang saysay. Isinasantabi muna iyon, tumayo siya at nagpas siyang matulog na upang magising ng maaga para sa kanyang walang patutunguhang trabaho. Ngunit bago pa niya magawa iyon, bigla siyang nakaranas ng atake sa puso at ilang segundo na lamang ang natitira bago mamatay. Habang naglalaho ang kanyang buhay, nagbalik tanaw ang kanyang mga alaala sa harap ng kanyang mga mata. Naalala niya kung paano niya laging gustong mamuhay sa isang mundo kung saan may mahika noong bata pa siya. Inamin din niya na alam niya na medyo imposible ang kwento tungkol sa pagkakaroon ng mahika sa pamamagitan ng pagiging virgin, ngunit sinubukan pa rin niya ito. Sa huli, napagtanto niya na ang lahat ng iyon ay walang kabuluhan. Balik sa kasalukuyan, nakahiga si Sean sa kanyang kama habang iniisip ang mahiwagang enerhiya na nakita niya kanina. Hindi pa rin siya sigurado kung talagang umiiral ang mahika sa mundong ito, ngunit alam niya na kailangan niya mag-eksperimento upang malaman ito. Sinubukan niya magbato muli ng spell, ngunit tulad ng dati, walang nangyari. Dahil dito ay nakaramdam siya ng kaunting lungkot. Nang maglaon, pumasok si Marie sa kanyang silid upang tawagin siya para maghapunan. Hiniling sa kanya ni Sean na pumasok muna dahil may gusto siyang subukan. Naupo naman si Marie sa kanyang kama. Biglang ipinahayag ni Sean ang kanyang pagmamahal sa kanya at tulad ng kanyang inaasahan, na-activate nito ang kanyang mahiwagang enerhiya. Nagalit naman si Marie nang mapagtantong ginagawa siyang bahagi ni Sean ng isang eksperimento. Ngunit sinabi sa kanya ni Sean na seryoso siya nang sabihin niya na mahal niya ito. Ang marinig ito ay nagpadungaw ng pamumula sa mga pisngi ni Marie. Nagsimulang mag-isip ng mas mabuti si Sean at napagtanto ang isang mahalagang bagay. Kapag nagpapahayag siya ng matitinding emosyon tulad ng pagmamahal, mas nagiging malay siya sa mga ito. Kapag ipinokus niya ang mga emosyong iyon sa parehong pagkakataon, nagagawa niya lumikha ng nagliliwanag na mahiwagang enerhiya. Pareho silang nasabik nang makumpirma ang pagkatuklas na ito. Napagpasyahan ni Sean na napatunayan na niya ang pag-iral ng mahika sa mundong ito. Nagpasya siyang tawagin ang nagliliwanag na enerhiyang ito bilang magically charged state o estadong may kargang mahika. Isang buwan matapos ma-unlock ang estadong ito, marami pang natutunan si Sean tungkol dito. Natuklasan niya na may limitasyon kung ilang beses niya maaaring pasukin ang estadong may kargang mahika. Kapag naabot na niya ang limitasyong iyon, pumasok siya sa isang mahina at pagod na kondisyon at nawawala ng motibasyon. Gayunpaman, natutunan din niya na kung lubusan niya gagamitin ang kanyang mahiwagang enerhiya at hihintayin itong muling magkarga, lumalaki ang pangkalahatang kapasidad. Kahit na mayroon siyang kaalamang ito, dismayado pa rin si Sean na hindi niya magawang gayahin ang mga tila isdang nagliliwanag na ilaw na nakita niya sa sapa. Ang katotohanan kaya itong gawin ng isang isda ay nagpababa pa lalo ng kanyang tingin sa sarili. Pagkatapos ay nakaisip siya ng isa pang ideya. Sinubukan niya pagsamahin ng emosyon at logika. Itinoon niya ang kanyang enerhiya sa kanyang kamao at talagang gumana ito. Nagliwanag ang kanyang kamao. Sa tindi ng pananabik, sinubukan niya suntukin ang pader, ngunit agad niya nasugatan ang kanyang sarili. Napagtanto niya na ang liwanag ay walang tunay na pisikal na puwersa at ito ay enerhiya lamang, hindi mapanirang kapangyarihan. Kahit ganoon, masaya pa rin siya na nagagawa niya lumikha ng liwanag sa pangkalahatan. Pinangalanan niya ang teknik na ito bilang magic gathering o pagtitipon ng mahika dahil kakailanganin naman talaga nito ng tamang pangalan sa huli. Ipinagpatuloy ni Sean ang pagsasanay ng magic gathering hanggang sa hapon na iyon nang magkasamang tinawag ni Goan sina Sean, Marie, at Rose. Nais niya silang bigyan ng aral sa swordsmanship. Ilang sandali na ring nagsasanay si Marie ng mag-isa, ngunit naniniwala si Goan na oras na para isama rin sina Rose at Sean. Ayaw ni Sean ng pagsasanay sa espada at mas gusto niya mag-focus sa mahika. Sinubukan niya iwasan ito, ngunit nagpumilit si Goan.
Ipinaliwanag nito na ang mundo sa labas ng nayon ay puno ng mga halimaw, kaya kailangan nila matutong ipagtanggol ang kanilang sarili. Nagsimula ang pagsasanay, at mas masahol ang ipinakita ni Sean kaysa sa inaasahan ni Goan. Si Rose naman ay nagpakita ng potensyal, kaya binigyang pansin ni Goan ang kanyang pag-unlad. Kasunod nito, oras na para sa sparring test ni Marie. Nagsimula ang laban at kumilos si Marie sa kamanghamanghang bilis, sinusubukang magpakawalan ng mabilis na pag-atake. Mabilis siyang nagbago ng direksyon at nagtangkang muling sumuntok, ngunit nahuli siya ni Goan at pinalo siya sa ulo, na nagtapos sa laban. Humanga si Goan sa naging pag-unlad ni Marie at sinabi sa kanya na ipagpatuloy ang seryosong pagsasanay. Nang maglaon, nag-iisa si Sean, patuloy pa ring nagsasanay ng Magic Gathering. Sinubukan niya pahabain ito para maging isang mahabang pagsabog, ngunit naubusan siya ng enerhiya bago pa man niya ito mahanapan ng paraan. Sa sandaling iyon, pumasok si Goan sa kanyang silid at sinabi sa kanya na pupunta sila sa Istria. Itinanong niya kung gusto bang sumama ni Sean. Nasabik naman si Sean at agad na pumayag. Ang Istria ay isang bayan sa rehiyon kung saan sila nakatira, kaya ang buong pamilya ay sumakay sa isang karuwahe patungo roon. Nang makarating sila, nagsimula ng mag-asikaso ng mga utos si Sean at ang iba pa. Mabilis na nabagot si Sean at nais mag-eksplora, ngunit sinabi sa kanya ni Goan na masyado pa siyang bata. Tinanggap muna ito ni Sean sa ngayon, ngunit nagpa siya na kapag mas matanda na siya, babalik siya sa Istria upang mag-eksplora ng mag-isa. Nang maglaon, nakarating sila sa isang tindahan ng sandata kung saan nakilala nila si Grast, isa sa mga lumang kaibigan ni Goan at isang bihasang panday sa bayan. Hiniling sa kanya ni Goan na magpanday ng espada para kay Marie. Natanggap ni Marie ang espada at agad itong nagustuhan matapos suriin. Sa daan pa uwi, nakaramdam ng pagkakasala si Marie dahil walang natanggap si Sean, ngunit sinabi sa kanya ni Sean na huwag mag-alala dahil iyon naman ay regalo sa kanyang kaarawan. Pagkatapos ay napansin ni Sean ng isang kakaibang tindahan sa malapit at nagtanong kay Goan tungkol dito. Sinabi sa kanya ni Goan na ito ay isang lugar na hindi niya kailangang malaman. Humingi ng paumanhin si Sean dahil sa pagiging masyadong mausisa, ngunit naitandaan niya ng malinaw ang karatula. Sinasabi roon na iyon ay isang tindahan na nagbebenta ng mga fairy, at nahanap niya itong medyo nakatatawag pansin. Sa oras na makabalik sila sa bahay, isang grupo ng mga lalaking nakatalukbong ang dumating sa kanilang bahay upang babalaan si Goan na biglang lumitaw ang mga goblin at papunta sa kanilang direksyon. Narinig ito ni Sean at nasabik, sa pag-aakalang sa wakas ay makakakuha na siya ng kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa mahika mula sa mga goblin. Gayunpaman, mabilis niya napansin ang tensyon sa paligid, na nagpamulat sa kanya na ang mga goblin ay hindi mahihinang halimaw sa mundong ito. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Goan ng karagdagang impormasyon na mayroon lamang 2 goblin, kaya ang sitwasyon ay dapat na kayang hawakan. Umalis siya kasama ang kanyang koponan upang asikasuhin ang mga ito. Ngunit bago umalis, tinapak niya si Sean sa ulo at sinabihan itong panatilihing ligtas ang lahat. Sina Sean, Marie, Rose, at ang mga taga-baryo ay lumipat sa itaas na palapag at nagtayo ng barikada upang protektahan ang kanilang mga sarili kung sakaling may makapasok na goblin. Naghintay sila ng ilang sandali, sa pag-aakalang magiging maayos ang lahat. Ngunit biglang may isang goblin na lumitaw sa loob ng kanilang compound at nagawa nitong makarating sa itaas. Narinig ng lahat ang pag-akyat nito sa hagdan at sinubukang manatiling tahimik upang hindi sila mapansin nito. Gayunpaman, marahas na binuksan ng goblin ang pinto, na nagdulot ng takot sa lahat. Sinubukan silang protektahan ni Emma, ngunit sa tindi ng takot ay natamba siya. Tila nakakatawa pa ito para sa goblin. Pinanood itong mabuti ni Sean at napagtanto na may kumpiyansa ang goblin dahil alam nito kung gaano ito kalakas. Humakbang pasulong si Marie hawak ang kanyang espada, handang lumaban, ngunit madali itong tinampal ng goblin palayo. Naiwang tulala sa takot si Marie. Lumapit ang goblin at tinangkang atakihin siya. Sa huling segundo, tumalon si Emma upang protektahan siya at nasugatan ng taga. Nang makita ito, napagtanto ni Sean na mamamatay silang lahat kung walang magbabago. Agad siyang sumugod pasulong at sinunggaban ang braso ng goblin. Habang ginagawa ito, napansin niya na ang goblin ay may kaparehong uri ng mahiwagang enerhiya na mayroon siya. Nagbigay ito sa kanya ng ideya. Itinoon niya ang kanyang natipong mahika sa braso ng goblin, na nagsanhi ng pagkapaso at pinsala rito. Pagkatapos ay ipinokos niya ang mahika sa ulo nito, pinigilan ito ng sapat na katagalan upang talunin ito. Gulat na napatitig ang lahat sa kanya dahil palagi nilang iniisip na si Sean ang pinakamahina sa pamilya. Lumapit si Rose at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanila. Gayunpaman, may mas malaking problema. Patuloy pa ring dumaranas ng matinding pagdurugo si Emma.
Inihiga nila ito sa kama at sa simula ay hindi alam ni Sean ang gagawin. Naalala niya ang isang bagay mula sa kanyang nakaraang buhay, isang medikal na teknik na minsan niyang nakita sa TV. Napagtanto niya na ang pagtatahi o stitching sa sugat ang pinakamahusay na paraan upang patigilin ang pagdurugo. Hiniling niya kay Leia, isang taga-baryo na marunong manahi, na tulungang itahi ang sugat ni Emma upang maisara ito. Ang pagtatahi ng sugat ay hindi pa natutuklasan sa mundong ito. Kaya naman nagatubili si Leia. Nag-aalala siya na magdudulot lamang ito ng higit pang sakit, ngunit ipinaalala sa kanya ni Sean na ito ay isang sitwasyong buhay at kamatayan kaya sumang-ayon na rin ito. Sinunod ni Leia ang kanyang mga tagubilin at sa huli, nailigtas ang buhay ni Emma at ligtas itong napagpahinga sa kama. Bumalik si Goan ilang sandali matapos magwagi ang lahat at nakaramdam ng kapanatagan. Nagawa nilang talunin ang mga goblin, ngunit nakakita sila ng mga palatandaan na mayroong higit pa sa dalawa. Agad silang nagmamadaling bumalik, may ilang lalaki ang nasugatan, ngunit walang namatay at nagbalik ang kapayapaan sa nayon. Nang maglaon, kinausap ni Goan si Sean at tinanong kung paano nito nalaman ang tungkol sa pagtatahi sa ganoong murang edad. Ayaw ibunyag ni Sean ang kanyang nakaraang buhay, kaya sinabi na lamang niya na basta na lang niya itong nalaman. Pagkatapos ay nagtanong si Goan tungkol sa mga marka ng pagkapaso sa goblin at kung mahika ba iyon. Nagulat si Sean nang marinig ang kanyang ama na binanggit muli ang salitang mahika. Nagsalita ari si Marie at sinabi kay Goan na matagal nang nagsasaliksik si Sean tungkol sa mahika. Nang marinig ito, sinabihan ni Goan si Sean na itigil kaagad ang kanyang pananaliksik. Ipinaliwanag niya na kung malalaman ng mga tao na may ganoong kapangyarihan na umiiral, maaari itong magdala ng matinding panganib sa kanya. Subalit, tumanggi si Sean. Sinabi niyang hindi siya hihinto dahil kahit mapanganib ito, magiging miserable siya kung susukuan niya ito. Sinabi pa niya kay Goan na maaari siyang itakwil nito kung magdudulot ito ng labis na problema. Nakita ni Goan kung gaano siya kay terminado at sa wakas ay sumang-ayon na hayaan siyang magpatuloy. Gayunpaman, nagtakda siya ng isang kondisyon. Dapat iulat ni Sean ang lahat ng kanyang natuklasan sa kanya. Lumipat sila sa hardin ng bahay upang masubukan ni Sean ang isang bagay gamit ang kanyang mahika. Nagsindi si Goan ng ilang panggatong at pinanood habang ina-activate ni Sean ang kanyang kakayahan at direktang isinuot ang kanyang kamay sa mga apoy. Nagliwanag ng matindi ang apoy at naging asul bago tuluyang nag-apoy ang kanyang kamay. Mabuti na lamang at kumuha si Goan ng isang timba ng tubig at pinatay ito nang walang pag-aalinlangan. Napatitig si Marie sa kanya na tila nawawala na ito sa sarili. Ipinaliwanag ni Sean na nais niya makita kung ano ang mangyayari kapag ang mahika ay nakipag-ugnayan sa isang malakas na likas na pinagmumulan ng enerhiya tulad ng init, at ang nagliliyab na asul na apoy ang naging resulta. Inamin ni Goan na ang kanyang nakita ay higit pa sa sapat upang makumbinsi siya na nagsasabi ng totoo ang kanyang anak. Pagkatapos ay nagsimulang magkaroon si Sean ng nakatatakot at nakapokus na mukha, at napansin ito ni Goan. Ngunit sinabi sa kanya ni Marie na huwag mag-alala dahil ganoon talaga si Sean sa tuwing may natutuklasan siyang bago. Kinaumagahan, bumalik si Sean sa hardin, handang magpatuloy palalo. Hiniling niya kay Goan na buhusan siya ng tubig sa sandaling mag-apoy ang kanyang kamay, saka ito isinawsaw sa apoy. Nag-apoy ito. Inapula ito ni Goan at pinag-aralan ni Sean ang resulta. Walang pagbabago sa temperatura, walang pagbabago sa kulay ng apoy. Nagpasya siya na kailangang maging mas malakas ang apoy, nilakasan ito, at patuloy na sumubok, ngunit walang nagbago. Ginugol niya ang natitirang bahagi ng sesyon sa unti-unting pag-aayos ng kanyang mahiwagang output hanggang sa manghina ang kanyang katawan. Habang nagpapahinga siya, dumating si Rose at agad na napagtanto kung ano ang kanyang ginagawa. Kinumpirma ito ni Sean at binanggit na aktibo nang tumutulong si Goan sa mga eksperimento at tila mas nagiging interesado pa kaysa kay Sean mismo. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Rose sa sinabi nito matapos niyang mapatay ang halimaw. Sinabi nito sa kanya na walang dapat ipagpasalamat. Nagtanong siya kung nasaan si Marie at lumabas na abala ito sa pagsasanay ng mag-isa na may matinding pokus at bagsik. Sinabi ni Rose kay Sean na ang paghihintay lamang na lumapit si Marie ay hindi sapat at kailangan niya naroroon talaga para sa kanyang ate. Nang maglaon, naupo silang apat ng magkakasama at ipinaliwanag ni Sean ang kanyang mga natutunan. Ang mas mataas na init ay nagpapalakas sa mahiwagang apoy at ang mahiwagang enerhiya ay kumikilos na parang isang madaling mag-apoy na sangkap, bagaman wala pa itong tunay na praktikal na gamit sa ngayon. Ipinunto naman ni Goan na ang apoy ay mahirap nang kontrolin sa simula pa lang. Sinabi ni Sean na kung matututunan niya ilayo ang mga nagliliwanag na orbs mula sa kanyang kamay sa paraang ginagawa ng mga isda, dapat ay kayang-kaya niya itong pamahalaan. Tahimik na sinabi ni Marie na kayanan niya itong gawin, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay at nagpakawala ng ilang orbs sa hangin.
Nabigla naman si Sean nang makita ito. Tila natutunan nito ni Marie sa pamamagitan ng panonood sa kanya. Kaya rin itong gawin ni Rose, kaya sinubukan ito ni Sean sa kanyang sarili at nagtagumpay naman. Matapos ang kaunting gabay mula kay Marie, bumalik sila sa labas at kumuha si Sean ng isang maliit na kagamitan sa pagsisindi. Ipinokos niya ang kanyang mahika sa maliit na kislap na nalikha nito at isang malaking bola ng apoy ang sumabog sa hangin sa itaas nila. Nagulat ang lahat. Nagsimulang makaramdam si Sean ng labis na kagalakan dahil ang mahika na kanyang hinahabol sa loob ng 30 taon ay sa wakas ay naging totoo na. Nahanap niya si Marie ilang sandali matapos nitong makipag-spar kay Goan. Dahil pagod na at may mga benda sa kamay, nagpa siya si Goan na sapat na ang kanilang nagawa at tinapos ang araw, ngunit tumanggi si Marie na huminto, na nagpapaalala sa kanya na minsan nitong sinabi na ang pagsasanay ay nagpapalakas sa iyo. Sinabi nito sa kanya na maging ang pagsasanay ay may limitasyon at naabot na niya ito. Sumang-ayon si Sean at iminungkahi na maglaan siya ng kaunting oras upang magpahinga, ngunit binaliwala lamang niya silang dalawa. Binigyan niya si Sean ng isang malamig na tingin at naglakad palayo ng walang kibo. Nang maglaon, sinabi ni Sean kay Goan na nais niya makahanap ng mapagkukunan ng kuryente sa mundong ito, na inilalarawan ito bilang isang bagay na katulad ng kidlat. Naalala ni Goan na binanggit ni Grast ang isang mas mahinang anyo ng kidlat sa isang lugar at iminungkahi na pumunta sila sa lungsod ng Istria upang malaman ito. Nagpunta si Sean upang imbitahan si Marie, ngunit hindi inaasahang sinabi nito na ayaw niya sumama. Pinalabas lamang niya si Sean sa kanyang silid at bumalik sa loob, nakatitig sa mga benda sa kanyang mga kamay. Nakarating sina Sean at Goan sa tindahan ni Grast at sinabi nito sa kanila na malamang na ang iniisip nila ay lightning ore, ngunit nagbabala na ito ay mapanganib at mahirap ay transport, kaya karaniwan itong iniiwan ng mga mangangalakal kung saan nila ito natatagpuan. Iniisip ni Sean ang mga materyales na maaaring hamarang sa kuryente, kaya nagtanong siya tungkol sa salamin kasunod nito, na inilalarawan nito bilang transparent at malakristal. Nakilala ito ng panday, tinawag itong paper crystal, at naglabas ng isang piraso na itinabi niya dahil sa hitsura nito. Hiniling ni Sean na hawakan ito at agad siyang nabilib dito. Tiyak siya na ito ang kanyang hinahanap. Kaya sinabi niya na kailangan niya ng mas malaking piraso at sinabi ni Goan na bibilhin nila ito nang hindi tinatanong ang presyo. Pagbalik sa bahay, sinubukan ni Sean ang kanyang mahika malapit sa lightning metal at isang matalim at makapangyarihang kislap ang sumabog palabas. Inakala ni Goan na nabigo ito at sinubukang palakasin ang loob niya. Tumawa si Sean at sinabing isa itong tagumpay. Ang mahika ay hindi lamang basta nagre-react sa kapaligiran nito. Ginagaya nito ang anumang kababalaghan na nadidikit nito. Ang init ay nagpakilos dito na parang apoy. Ang metal naman ay nagpakilos dito na parang kuryente. Naglaan siya ng oras na mag-isa pagkatapos upang mag-isip kung paano huhubugin ang isang agos ng kuryente na maaari niya talagang pakawalan. Napagtanto niya na masyado siyang naging mahigpit, masyadong nakapokus sa paggaya sa ginawa ng mga isda. Inayos niya ang kanyang diskarte at gumana ito halos agad-agad. Nagpunta siya upang sabihan si Marie, ngunit walang tao sa silid nito. Nakita niya ang mga bendang iniwan nito sa kama at lumabas upang hanapin ito sa sapa, na nagsasanay ng mag-isa sa dilim. Nagtanong ito kung bakit siya pumunta rito. Pagkatapos ay isinalaysay niya ang lahat sa kanya. Palagi niya itinatanong sa sarili kung bakit tila hindi siya napapansin nito o tinutulungan sa paraang pagtulong na ginawa niya rito. Naramdaman niya ang pagseselos bilang kanyang nakatatandang kapatid. Naniniwala siya na ang pagprotekta rito ang kanyang tungkulin at nagsanay siya ng husto dahil doon. Ngunit nang dumating ang halimaw, ganap siyang walang magawa at mamamatay sana kung wala ito. Hindi niya matanggap ang pagiging siya pa ang nangailangan ng pagliligtas. Tahimik na nagtanong si Sean kung galit ba ito sa kanya. Sinabi nito na kailanman ay hindi niya magagawa iyon at mamahalin niya ito anuman ang mangyari. Ngunit hindi niya mapatatawad ang kanyang sarili at ang pagseselos ay naroon pa rin dahil nakikita niya ang sarili bilang mahika. Ang pagsasanay lamang ang tanging bagay na nagpaparamdam sa kanya na sumusulong siya. Lumuhad si Sean at niyakap siya, pagkatapos ay sinabi sa kanya na hindi niya naunawaan ang kanyang pinagdaraanan at hindi siya nagbibigay pansin sa paraang dapat niya ginagawa. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin at nangakong laging susuportahan ito. Nang mawala na ang tensyon sa pagitan ng magkapatid, muling isinubsob ni Sean ang kanyang sarili sa kanyang trabaho. Mayroon siyang bagong eksperimento na binubuo at walang sinayang na oras upang magsimula. Ang kanyang unang natuklasan ay maaari niya itulak ang kanyang mahiwagang enerhiya palabas upang maging isang malawak at manipis na layer. Ang negatibong bahagi ay sa ganoong kalat na estado, hindi ito makauugnay sa mga likas na kababalaghan tulad ng kanyang mga naunang eksperimento. Isinasaisip iyon, nagpasya siyang pumunta sa kabilang direksyon.
Sa halip na palawakin ang kanyang enerhiya, piniga niya ito upang maging isang masikip at konsentradong masa. Sa sandaling patamaan niya ito ng Fire Striker, ang kanyang fire spell ay tumama ng mas matindi kaysa sa dati. Dala ang momentum na iyon, nagpatama siya ng isang shot ng nakakondensang enerhiya sa lightning ore sa malapit. Bahagya lamang kumislap ang ore. Ang dami ng enerhiyang ginamit niya ay masyadong mababa upang makakuha ng tunay na reaksyon. Kahit ganoon, ang maliit na resultang iyon ay nagbigay sa kanya ng sapat na pahiwatig kung saan titingin kasunod nito. Nagawa niya malaman kung paano hindi lamang magpakawala ng nakakondensang mahiwagang enerhiya, kundi bigyan din ito ng isang partikular na hugis habang umaalis ito sa kanyang katawan. Sinubukan niya ito sa pamamagitan ng pagbuo ng isang matatag na agos ng enerhiya na patuloy na dumadaloy mula sa kanya patungo sa lightning ore. Sumagot ang ore ng isang marahas na bugso ng kidlat na kumaliti diretso sa kanyang kinaroroonan. Umatras siya mula sa eksperimento na may tahimik na uri ng kasiyahan dahil talagang malapit na niya nahanap ang tamang paraan. Ang umabala sa kanya ay si Grast, na dumating na may bakas ng problema sa kanyang mukha. Ang panday ay nakakuha ng ilan sa mga lightning ore gamit ang kaalamang ipinasa mula kay Sean na may ideya na kumita ng tubo mula rito. Dumating siyang humihingi ng paumanhin dahil alam niya na kumilos siya nang walang pag-aproba ni Sean. Binaliwala lamang ito ni Sean dahil hindi naman niya talaga nakitaan ng problema ang bagay na iyon. Ngunit ang tunay na isyu ay naging malinaw sa sandaling humakbang sila sa tindahan. Sinubukan ni Grast na ibenta ang ore bilang isang mapagkukunan ng liwanag, ngunit ito ay hindi mapagkakatiwalaan at masyadong mapanganib para sa karamihan ng mga mamimili, kaya ang mga benta ay hindi nagpatuloy. Ngayon ay natigil siya sa isang tumpok ng hindi nabentang ore na sumisitsit at kumakislap ng statek sa buong araw. Nagrereklamo na ang mga kapitbahay, at sa wakas ay napuno na ang may-ari ng lupa. Binigyan lamang siya ng 3 araw upang ayusin ito, o kung hindi ay mapalalayas siya sa kalye. Tumingin siya kay Sean at nakiusap na maghanap ng solusyon. Nagpa siya naman si Sean na seryosohin ang kahilingan. Ang sagot ay dumating sa kanya nang makita niya ang nangyari nang ang 2 piraso ng ore ay inilagay ng magkalapit. Gumuhit sila ng isang electric arc sa pagitan nila, at ang liwanag mula sa arc na iyon ay matalim at matindi. Nakaisip siya ng ideya at sinabihan si Grast na tunawin o ismelt ang ore. Ginawa ito ni Grast, at ang mga katangian ng kidlat ay ganap na naglaho sa sandaling madikit ang init dito. Inisip ni Sean ang resultang iyon at mabilis na nahanap ang dahilan. Inaalis ng init ang isang bagay mula sa ore. Kaya humakbang siya patungo sa forge at nagpatawag ng isang mahikang apoy na nag-apoy dito ng isang asol na apoy. Naiwang tulala sa gulat si Grast. Kaya binigyan ni Goan si Sean ng senyales na magpatuloy at ipinaliwanag ni Sean ang konsepto ng mahika sa kanya sa mga simpleng termino. Tinanggap naman niya ito ng walang labis na argumento matapos itong makita ng sarili niyang mga mata. Sa ilalim ng direksyon ni Sean, pinatira muli ni Grast ang lightning ore sa forge gamit ang mahikang apoy. Ang lumabas ay isang ingot na kumilos ng ganap na naiiba kaysa sa dati. Ang hindi regular na pagdidiskarga ay nawala. Ito ay matatag, ligtas hawakan at trabahuhin. At gayunpaman, ang mga katangian ng kidlat ay naroon pa rin. Nagpa siya si Sean na tawagin itong Iron Lightning o bakal na kidlat. Nagdisenyo siya ng 2 produkto mula rito. Ang lightning lamp o ilawan ng kidlat ang unang dumating, isang nakapaloob na kagamitan na may 2 maliliit na plaka ng iron lightning na lumilikha ng isang maliwanag na electric arc sa tuwing inaalis ang insulator sa pagitan nila. Ang ikalawa ay ang lightning striker na binuo upang lumikha ng isang kontroladong kislap na may kakayahang magpasinggas ng kahoy. Nang matapos ito, kitang-kitang naantig si Grast. Tumingin siya kay Sean at nagsalita ng tapat, na nagbibigay puri sa kadakilaan ng bata nang walang pag-aalinlangan. Ang emosyon ng sandali ay nanaig sa kanya, at muntik na siyang magsalita ng isang bagay tungkol sa tunay na pinagmulan ni Sean bago siya pinuto ni Goan. Pagkatapos niyon, umuwi na ang pamilya at gumawa si Grast ng isang tahimik na pangako na maayos na babayaran si Sean para sa lahat. Sa biyahe ng karuwahe pabalik, the mind of Sean ay nasa ibang bagay na naman. Isang ideya ang nabuo habang nagtatrabaho at natitiyak niya na itutulak nito ang kanyang pag-unawa sa mahika ng mas malayo kaysa sa anumang nagawa niya noon. Lumipas ang panahon at nagpatuloy si Sean sa kanyang pananaliksik. Narating niya ang isa pang matatag na conclusion sa panahong ito. Ang mahiwagang enerhiya ay kumikilos ng katulad ng hangin sa kung paano ito gumagana. At kapag nadikit ito sa pisikal na bagay, inilalabas at pinapalakas nito ang likas na katangian ng bagay na iyon. Nagbigay rin siya ng pangalan sa isang bagay na matagal na niyang napapansin. Kapag ang magkakaibang uri ng mahika o enerhiya ay pinagpatong-patong, tinawag niya itong compound magic o pinagsamang mahika.
Sa huli ay idiniper ni Grast ang mga espesyal na gauntlets na iniutos ni Sean. Binuo ayon sa detalye, ang mga ito ay nilalapatan ng paper crystal na pinili dahil sa kung gaano nito kahusay hinaharangan ng enerhiya, at ang panlabas na layer ay matigas na katad na dynamo upang labanan ng parehong apoy at pagkasira. Isinuot ito ni Sean at pinakawalan ng kanyang kapangyarihan. Ang apoy at kidlat ay bumuhos mula sa kanya na may lakas at katumpakan na nag-iwan sa lahat sa silid na tulala. Tumayo siya roon pagkatapos na may mga luhang umaagos sa kanyang mukha. Matapos ang lahat ng mga taon ng pag-abot dito, sa wakas ay ginagamit na niya ang mahika sa eksaktong paraan na palagi niyang inaasam. Kinaumagahan, nagtatrabaho si Sean sa hardin kasama nina Rose at Marie. Nang matapos sila, nagpasalamat siya sa kanilang dalawa sa pagpunta. Sinabi sa kanya ni Marie na huwag itong gawing malaking issue, na sinasabing ang pagbabantay sa kanya ay sadyang ginagawa ng mga nakatatandang kapatid. Ang marinig iyon ay nagdala ng isang alaala. Kagabi ay narinig niyang sinabi ni Goan na si Sean ay ampon, ibig sabihin ay hindi sila magkamag-anak sa dugo ni Marie. Hindi niya ito gaanong pinansin noon, ngunit ngayong nakaupo siya kasama nito, ang bigat nito ay naramdaman ng naiiba. Pagkatapos nito, pumunta sila sa sapa kung saan naisubukan ni Sean ng isang bagay gamit ang mahika ng tubig. Humakbang siya sa sapa at nagtangkang itulak ang kanyang mahika palabas, ngunit walang nangyari. Nanood sina Marie at Rose at nagtanong kung ano ang sinusubukan niyang gawin, kaya ipinaliwanag niya ito sa kanila. Sa isang mas maagang eksperimento, natuklasan niya na ang mahiwagang enerhiya na pinakawalan sa bukas na hangin ay sumisipsip ng mga katangian ng hangin mismo. Ang kanyang ideya ay ang parehong panuntunan ay maaaring ilapat sa ilalim ng tubig. Inayos niya ang kanyang diskarte at sumubok muli. Sa pagkakataong ito, nag-react ang tubig, na nagpapatunay na ang mahika ng tubig ay talagang umiiral. Pagkatapos nito, sinabihan niya sina Marie at Rose na magbigay pansin at sumubok ng bagong bagay. Nagtangka siyang humugot ng tubig ng direkta mula sa hangin gamit ang mahika, ngunit hindi ito gumana. Inisip niya ito at napagpasyahan na ang kanyang output ay masyadong mababa. Kaya nilakasan niya ito at sumubok muli. Isang maliit na globo ng tubig ang nabuo sa kanyang palad. Agad namang sumugod pasulong si Marie, sinunggaban siya, at hiningi na malaman kung saan nanggaling ang tubig. Matapos ipaliwanag ni Sean ang kanyang pangangatwiran ng sunod-sunod, pareho silang sumubok ni Rose at nagawang magtagumpay din. Pagkaraan ng ilang araw, ang grupo ay nagtungo sa bayan kasama si Grast, na nag-akay sa kanila patungo sa Monster Slaying Guild. Sa daan, ipinaliwanag niya na ang pagsali ay nangangahulugan ng opisyal na pagpaparehistro, pagkatapos ay nagtanong kung handa na ba talaga sila para rito. Sinabi ni Marie na kung aatras siya ngayon, hinding-hindi na niya mababawi ang tiwalang iyon sa sarili. Si Sean naman ay mas nag-aalala sa malalaman ni Goan, kaya hiniling niya kay Grast na panatilihin itong lihim. Sa loob ng guild, humakbang si Grast sa reception desk at ipinakilala ang sarili bilang isang platinum rank fighter na nagpaparehistro sa 3 bata. Bago pa man may magpatuloy, lumitaw si Goan sa likuran nila at ipinakilala ang sarili bilang isang diamond rank fighter na sasama sa kanila bilang suporta. Natahimik ang silid. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa hindi kapanipaniwala, dahil ang pag-abot sa diamond rank ay halos hindi naririnig. Sa labas ng guild, humingi ng paumanhin ang mga bata, ngunit sinabi sa kanila ni Goan na inaasahan na niya ito. Nang magtanong sila kung paano, ipinaliwanag niya na ang kilos ni Marie ay kakaiba sa loob ng ilang araw, na nagpadali upang malaman ito. Malinaw niyang ipinahayag ang kanyang posisyon, ang kanilang ginawa ay mapanganib at hindi katanggap-tanggap ng hindi sinasabi sa kanya. Mula ngayon, kailangan nila ipaalam sa kanya ang lahat. Sabi nga, sinabi rin niya sa kanila na ang pagkakaroon ng isang taong may kaparehong ranggo sa kanya ay nangangahulugang magiging ligtas sila at naroroon siya kapag hinarap nila ang mga halimaw. Pagkatapos nito, lumipat sila sa lugar kung saan namataan ang mga halimaw. Unang pumasok si Goan at mabilis silang pinatumba nang hindi nagpapakita ng anumang hirap. Sinabi niya sa kanila na binawasan lamang niya ang kanilang bilang. Ang natitira ay ipauubaya sa kanilang 3 kapag nagbalik ang mga halimaw. Ang mga nilalang na ito ay mas mahina kaysa sa mga goblin, kaya itinuring niya itong isang makatwirang panimulang punto. Sina Marie at Rose ang hahawak sa frontline habang si Sean naman ay mananatili sa likuran nila. Dumating ang mga halimaw ilang sandali kasunod nito. Nagbukas si Sean gamit ang mahika ng apoy, ibinubuhos ang mahiwagang enerhiya sa kanyang gauntlet upang palakasin ang output. Ang pagsabog na sumunod ay napakalaki, na lumipol sa isang malaking bahagi ng mga ito agad-agad. Habang humuhupa pa ang alabok, biglang bumaba ng matindi ang kanyang enerhiya, at isa sa mga natitirang halimaw ang sumugod sa kanya.
Tumalon ito patungo sa kanya, ngunit dumating si Marie sa tamang oras upang pigilan ito. Magkasama, tinapos ng tatlo ang natitira, nililinis ang mga natitirang halimaw ng isa-isa. Nagpasalamat si Sean kay Marie sa pagpasok. Binaliwala lamang niya ito at inulit ang sinabi niya noon. Ang pagprotekta sa kanya ang kanyang tungkulin, at bukod dito, nakaramdam siya ng kaunting kumpiyansa kaysa noong umagang iyon. Kinilala ni Goan ang kanilang pagsisikap, ngunit sinabihan silang magpatuloy sa pagkilos. Mayroon pang mas maraming lugar na dapat saklawin, at kailangan nila ng karanasan. Sa pagtaas ng ikalawang labanan, lahat silang tatlo ay exhausted o pagod na pagod. Sinabihan sila ni Goan na manatili muna roon habang inaasikaso nila ni Grast ang loot o nakuha. Nagpahinga sila sa ilalim ng isang kalapit na puno. Napansin ni Sean ang isang malaking tolda na hindi kalayuan at nais itong tingnan. Sinabi sa kanya ni Marie na iwanan ito, na sinasabing wala silang dahilan upang pumunta roon. Binaliwala niya ito at nagpunta pa rin. Sa loob, may isang bagay na nagliliwanag sa loob ng isang kulungan. Lumapit siya at nakakita ng isang fairy na nakakulong sa loob. Pumasok si Marie sa likuran niya at tahimik na nagtanong kung naiiba ba ito sa mga halimaw na kanilang nilalabanan. Umabat si Sean patungo sa kulungan at napaatras ang fairy mula sa kanya. Nang walang labis na diskusyon, ginawa nila ang kanilang desisyon. Binuksan niya ang kulungan at agad na lumipad palabas ang fairy. Nang makitang nakatakas ito, umasa sina Sean at ang mga batang babae na makauuwi ito ng ligtas. Pagkatapos nito, nagtungo na sila pauwi. Tumingin ang kanilang ina sa kanila at agad na namutla. Ilang sandaling naging balisa si Goan sa ilalim ng titig nito, at hinarap muna niya ito sa pamamagitan ng pagpalo gamit ang sinturon. Pagkatapos nyon, bumalik siya sa silid kainan at kinausap ang mga bata. Ipinaliwanag ni Marie at Sean ang lahat. Nakinig ito ng tahimik, pagkatapos ay ibinunyag na alam na niya ang tungkol sa paghahanap ng halimaw dahil sinabi na ito ni Goan sa kanya mismo. Nagtanong si Sean kung bakit pinalo pa rin ito. Ipinaliwanag niya na hindi mahalaga kung gaano sila kahanda o kung sino ang kasama nila. Ang pag-uwi ng kanyang mga anak na sugatan ay hindi isang bagay na tatanggapin niya ng madali. At si Goan ay nagpumilit ng labis para sa isang unang labas. Pagkatapos ay naging malinaw ang kanyang paninindigan. Hanggat hindi sila nakasasakit ng sinuman, hindi niya sila pipigilan. Ang hinihiling lamang niya ay alagaan nila ang kanilang mga sarili. Humingi ng paumanhin sina Marie at Sean at doon nagtapos ang diskusyon. 2 taon pagkatapos nyon, sina Sean, Marie, at Rose ay muling lumalaban sa mga halimaw. Sa panahon ng isang goblin hunt, gumamit si Sean ng isang storm magic spell na kamakailan lamang niyang nilikha. Ikinulong ng spell ang isang goblin sa malalakas na hangin at itinapon ito ng may kadalian. Bagaman matagal bago bigkasan ng spell, napakahusay nito para sa pagkontrol sa mga kaaway. Matapos ang labanan, nasabik si Marie at ipinunto na natalo ni Sean ang 20 goblin ng mag-isa. Nag-isip si Sean kung gaano na sila lumaki mula nang magsimula sila ng pagsasanay sa labanan 2 taon na ang nakalipas. Habang naglalakad sa palengke ng lungsod, napansin ni Sean na maraming bagong manlalaban ang sumasali sa guild. Ipinaliwanag ni Rose na ang mga pag-atake ng goblin ay naging mas karaniwan at nangyayari ng mas malapit sa lungsod. Sa nakalipas na 2 taon, natutunan din si Sean na maramdaman kung gaano kalaki ang mahiwagang enerhiya ng isang tao, at itinuturing niya sina Marie at Rose na kabilang sa pinakamalakas na tao na nakilala niya. Ang grupo ay kalaunang binisita si Grast, na nagbunyag na natapos na niyang gawin ang isang bagong pares ng guwantes para kay Sean. Nagkomento si Grast sa kung gaano kabila sirain ni Sean ang kanyang kagamitan at sinabing ito ay patunay ng kung gaano siya naging mas malakas. Nang may pagmamalaking banggitin ni Marie na malapit na silang mag-abot sa silver rank ni Sean, nagulat si Grast, na sinasabing ang mga manlalaban sa kanilang edad ay bihirang umabante ng ganoong kabilis. Pagbalik sa bahay, ipinagpatuloy ng magkapatid ang pagsasanay kasama ang kanilang ama. Nagawa siyang talunin ni Sean salamat sa kanyang mahika, ngunit natalo na naman si Marie. Dahil sa pagkabigo, nagreklamo siya na hinding-hindi siya makahahabol kay Sean. Pinalakas naman ng kanilang ama ang loob niya, na nagpapaliwanag na pambihira na ang kanyang talento at maaari pang ang malampasan si Sean balang araw. Bagaman nakakapagpalakas ng loob ang kanyang mga salita, nanatiling determinado si Marie na magbago. Ilang sandali pagkatapos nyon, tinulungan ni Sean at Marie si Rose sa kanyang sakahan dahil kulang siya sa mga manggagawa. Ang kanilang gawain ay alisin ang mga peste na pumipinsala sa mga pananim. Habang mahusay na nagtatrabaho si Sean, nahirapan naman si Marie at nagtapos sa pagpili ng mas kaunting peste kaysa sa lahat. Nahiyaman, ngunit mapagkumpitensya pa rin, ipinahayag niya na sa susunod na taon ay gagawa siya ng mas mahusay at tatalunin silang lahat. Biglang tinakpan ng may itim na ulap ang langit.
Kahit na malinaw ang panahon, ilang sandali lamang ang nakalipas, lumitaw ang mga kakaibang ilaw sa itaas at nagsimulang umulan. Mabilis na sinabihan ni Rose ang lahat na pumasok sa loob. Ngunit bago pa sila makakilos, biglang bumagsak si Marie. Nagmamadali siyang dinala ni Sean at Rose sa loob ng bahay. Hindi nagtagal ay dumating ang kanilang mga magulang. Bagaman idilat ni Marie ang kanyang mga mata, hindi siya sumasagot sa sino man sa paligid niya. Nanatili siyang gising, ngunit hindi makakilos o makapagsalita. Natakot si Rose na baka nakuha ni Marie ang lethargy disease, isang misteryosong karamdaman na kamakailan lamang ay kumakalat sa lungsod. Ayon sa mga bali-balita, ang mga biktima ay biglang bumabagsak at nakukulong sa isang walang galaw na estado habang ganap pa ring mulat sa kanilang kapaligiran. Walang nakakaalam kung ano ang sanhi ng sakit at halos walang sino man ang nakabawi mula rito. Dahil sa matinding sindak, nagpasya ang kanilang mga magulang na dalhin agad si Marie sa isang doktor sa lungsod. Noong una ay sinabihan ng kanilang ama si Sean na manatili na lamang, ngunit tumanggi si Sean. Nangatwiran siya na kakailanganin ng kanyang ama ang tulong sa pagprotekta kay Marie sa panahon ng paglalakbay. Matapos ang ilang pag-aalinlangan, sumang-ayon ng kanyang ama at ang dalawa ay naglakbay sa gitna ng ulan kasama si Marie sa isang karuwahe. Sa daan, napansin ni Sean ang isang kakaibang pulang ilaw sa langit. Nang tanungin niya ang kanyang ama tungkol dito, sinabi ng kanyang ama na wala siyang nakikitang anuman. Bago pa makapag-isip ng malalim si Sean, isang kawan ng mga lobo ang dumating upang atakihin ang karuwahe. Sinabihan ni Sean ang kanyang ama na magpatuloy sa pagtakbo habang inaasikaso niya ang mga halimaw. Dahil sa ulan, hindi niya ligtas na magagamit ang mahika ng apoy o kidlat. Kaya naman, umasa siya sa mahika ng tubig sa halip. Nag-iipon ng tubig ulan, binuo niya ito upang maging matatalim na patalim at ipinatama ang mga ito sa mga lobo. Matapos ang ilang sandali, biglang umatras ang kawan ng walang babala. Nalilito, mabilis na natuklasan ni Sean ang dahilan ng isang higanteng wraith ang lumitaw sa harap niya. Dahil sa matinding takot, sinubukan niyang alertuhan ng kanyang ama, ngunit nagpumilit ang kanyang ama na wala siyang nakikita. Napagtanto ni Sean na ang nilalang ay hindi nakikita ng mga normal na tao at makikita lamang ng mga may mahiwagang enerhiya. Inatake niya ang wraith gamit ang mahika ng tubig, ngunit ang mga patalim ay dumaan lamang ng walang pinsala sa katawan nito. Habang lumalapit ito, naalala ni Sean kung paano niya tinalo ang goblin na dumating sa kanilang bahay taon na ang nakalipas. Ipinokos ang kanyang mahiwagang enerhiya. Pinakawalan niya ito ng direkta laban sa wraith. Sa kanyang gulat, gumana ang pag-atake. Napaatras ang wraith na tila ba di nadalisay o pinupurify ito ng enerhiya. Pagkatapos ay kumilos ang nilalang patungo sa karuwahe, ngunit sa sandaling lumapit ito sa lightning lamp na nakakabit doon, nag-react ito ng marahas at umatras. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakita na rin ng ama ni Sean ang wraith. Nang mapagtantong nahanap na niya ang kahinaan nito, mabilis na umatake si Sean gamit ang kanyang mahiwagang enerhiya at winasak ang halimaw. Pagkatapos niyon, inamin ng kanyang ama na ang nilalang ay kakaiba sa anumang bagay na kanyang nakasalamuhan noon. Nagsimulang maghinala si Sean na ang lightning lamp ay nagpahintulot sa mga ordinaryong tao na mapansin ang wraith, bagaman hindi niya ganap na nauunawaan kung bakit. Ang dalawa ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at sa huli ay nakarating sa klinika ng doktor. Nagulat sila nang makitang umaapaw ang gusali sa mga pasyenteng nagdurusa sa parehong sakit. Dinudumog ng mga pamilya ang mga bulwagan, lahat ay naghahanap ng mga sagot na tila walang sino man ang makapagbigay. Matapos maghintay ng matagal na panahon, sa wakas ay nasuri na rin si Marie. Kinumpirma ng doktor ang kanilang mga kinatatakutan, nakuha nga niya ang lethargy disease. Nang magtanong si Sean kung may lunas ba, malungkot na ipinaliwanag ng doktor na walang umiiral. Ang sanhi ng sakit ay nananatiling hindi alam at walang epektibong paggamot ang natuklasan. Ang tanging magagawa nila ay bantayan ang kanyang kondisyon at umaasa sa isang himala. Nang marinig ito, naalala ni Sean ang lahat ng pinagdaanan nila ni Marie sa bagong mundong ito. Dahil hindi matanggap ang sagot, desperado siyang nakiusap sa doktor na maghanap ng paraan upang iligtas ito. Sa halip na bumalik sa nayon, nagpasya ang pamilya na manatili muna sa Istria ng ilang sandali. Nag-alok si Grass ng isang silid, at bagaman formal na nagpasalamat ang mga magulang ni Sean, binaliwala lamang niya ito. Para sa kanya, praktikal na silang pamilya, kaya ang pagtulong sa kanila ay natural lamang. Sa loob ng 4 na araw, halos hindi umalis si Sean sa tabi ni Marie. Sa kabila ng paghihintay at pag-asa, walang ipinakitang palatandaan ng pagbuti ang kanyang kondisyon. Sa panahong iyon, nagbahagi ng bagong impormasyon ang kanyang ama. Sa mismong araw na nakasalamuhan nila ang wraith, marami pang ibang tao ang inatake ng mga katulad na hindi nakikitang nilalang. Sa bawat kaso,
hindi nakikita ng mga biktima kung ano ang dumating upang atakihin sila. Naghihinala ang kanyang ama na isang demonyo ang nasa likod ng mga insidenteng ito. Kung totoo iyon, maaaring si Sean ang may isa sa ilang kakayahan na kayang lumaban sa mga misteryosong halimaw. Malinaw na sinabi ni Sean na hindi siya interesado sa paghabol sa mga halimaw. Ang tanging alalahanin niya ay si Marie. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ng kanyang ama na ang ibang tao ay nagdurusa rin. Kung mayroon silang kapangyarihan na tumulong, hindi nila ito maaaring balewalain lamang. Ang mga salitang iyon ay nagpaalala kay Sean sa isang bagay na minsan nang sinabi sa kanya ni Marie. Palagi nitong sinasabi na ang kanyang mahika ay maaaring magamit upang tumulong sa maraming tao. Sa pagkaalam na nais nitong kumilos siya, sa wakas ay sumang-ayon siya. Habang nakatitig kay Marie, tila nakita niya itong ngumiti sa isang maikling sandali. Sa parehong pagkakataon, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Hindi na niya maramdaman ang anumang mahiwagang enerhiya na nagmumula rito. Mausisa, nagmamadali siyang lumabas at sinuri ang mga tao sa paligid niya. Sa kanyang gulat, hindi niya maramdaman ang mahiwagang enerhiya mula sa sinuman sa karamihan. Agad siyang nagtungo sa klinika at sinuri na patients nagdurusa sa lethargy disease. Pareho rin ang naging resulta. Ang bawat biktima ay ganap na nawalan ng kanilang mahiwagang enerhiya. Mula rito, narating ni Sean ang isang mahalagang conclusion. Tila naaapektuhan ng sakit ang mga taong may potensyal na gumamit ng mahika. Kapag nahawaan na, ang mahiwagang enerhiyang iyon ay tuluyang naglalaho. Isinama siya ng kanyang ama upang iulat ang pagkatuklas na ito sa duke. Bagaman mukhang nakatatakot ang duke sa simula, lumabas na nakaka-relax pala ito sa personal. Matapos marinig ang kanilang ulat, ibinunyag niya na sapat na lightning lamps ang natipon upang itustos sa mga bantay ng lungsod. Nang malaman ang tungkol sa mga natuklasan ni Sean, nakumbinsi ang duke na ang mga rates at ang sakit ng panghihina ay konektado sa pamamagitan ng mahiwagang enerhiya. Dahil maliit lamang ang naging pag-unlad ng mga doktor sa paghahanap ng lunas, nagpa siya siyang suportahan ng pananaliksik ni Sean. Alam na ng duke ang tungkol sa mahiwagang kakayahan ni Sean at binigyan siya ng pahintulot na magsagawa ng mga eksperimento sa mga halimaw. Nagtalaga rin siya ng isang maliit na koponan upang tulungan siya. Nagkita ang grupo sa unang pagkakataon ng hapon ding iyon. Ang unang miyembro ay si Cole, isang katulong ni Dr. Alphonse. Malinaw na ayaw ni Cole sa nakatalagang gawain at nagreklamo na ang pagtatrabaho sa ilalim ng isang marangal na bata ay isang pag-aaksaya ng kanyang oras. Bago pa man siya makapagpatuloy, pinagalitan siya ni Rafina dahil sa pagiging bastos. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang isang nakatatandang opisyal ng Royal Guard. Siya ay masayahin at masigla, habang ang napakalaking armor na kanyang isinusuot ay mukhang masyadong mabigat para sa kanya. Ang huling miyembro ay si Bridget, isang tahimik na batang babae na dalubhasa sa pananaliksik sa halimaw. Di tulad ng iba, napakakaunti ng kanyang sinasabi at kadalasang nananatili sa sarili. Upang mapag-isa ang lahat sa parehong pahina, ipinakita ni Sean ang kanyang mahika, at ang pagpapakitang iyon ay sapat na upang makuha ang kanilang atensyon. Kaya, nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag ng kanyang teorya. Ayon kay Sean, ang lethargy disease ay maaaring sanhi ng pagkawala ng mahiwagang enerhiya sa mga taong nagtataglay ng mahiwagang potensyal. Kung totoo iyon, ang pagbabalik ng mahiwagang enerhiya ay maaaring magpagaling sa karamdaman. Ang kanilang layunin ay makahanap ng isang ligtas na paraan upang ilipat ang mahiwagang enerhiya sa mga pasyente. Mga halimaw ang magsisilbing mga paksa ng kanilang pagsubok. Sa ngayon, sa bawat pagkakataon na direktang nag-iiniksyon si Sean ng mahiwagang enerhiya sa isang nilalang. Ang mga resulta ay naging mapaminsala. Bago subukan ng anuman sa mga tao, kailangan muna nilang maunawaan ng eksakto kung ano ang nangyayari. Habang nagbabalik si Cole sa klinika upang tumulong sa mga pasyente, sina Sean, Rafina, at Bridget ay nagtungo sa labas upang maghanap ng mga halimaw. Ang paglalakbay ay mabilis na nagbunyag ng problema. Patuloy na naiiwan si Rafina dahil napakabigat ng kanyang armor. Sa huli, naging dismayado siya at nahirapan na sabayan ang bilis ng iba. Hindi nagtagal pagkatapos nyun, nakasalamuhan ng grupo ang isang goblin warrior. Sa sandaling makita ito, tinalikda ni Rafina ang pag-iingat at sumugod pasulong, kumikilos ng mas mabilis nang walang pag-aalala sa depensa. Sinugod niya ang goblin at nag-atake. Sa tulong ng kaunting suporta mula kay Sean, mabilis niyang tinalo ang halimaw. Habang bumabagsak ang katawan ng goblin sa lupa, napatitig sina Sean at Bridget kay Rafina sa hindi kapanipaniwala. Nagsimula ang lahat na mag-isip na tuluyan ng nawalan ng direksyon si Rafina dahil ang layunin nila ay hulihin ang mga goblin ng buhay para sa mga eksperimento, hindi patayin ang mga ito. Bumalik sa lungsod, dumating si Rose mula sa nayon upang bisitahin si Marie.
Nakaramdam siya ng pagkakasala na napakakaunti ng magagawa niya upang tumulong, ngunit tiniyak sa kanya ni Sean na ang pagiging naroon lamang ay malaking bagay na para kay Marie at sa pamilya. Nang maglaon, dinala ni Cole si Sean sa klinika dahil isang bagong pasyente ang dumating na may banayad na kaso ng sakit ng panghihina. Nang suriin ito ni Sean, nakakita siya ng isang maliit na bakas ng mahiwagang enerhiya na nananatili pa rin sa katawan ng lalaki. Ang pagkatuklas na ito ay nagpalakas sa kanyang teorya na ang karamdaman ay konektado sa pagkawala ng mahiwagang enerhiya. Maingat na inilipat ni Sean ang ilang mahiwagang enerhiya sa pasyente at napansin ang isang reaksyon. Gayunpaman, hindi niya matukoy kung ito ba ay tumutulong o nakasasama sa kanya. Pagkatapos niyon, binanggit niya na marami silang natutunan mula sa kaso, ngunit mabilis siyang hinayla ni Cole sa tabi at nagbabala na huwag talakayin ang kanilang pananaliksik sa publiko. Ipinaliwanag nito na maraming doktor ang hindi magpahalaga sa mga tagalabas na gumagawa ng pag-unlad bago sila. Naunawaan naman ni Sean at pabirong ipinunto na mas mabait si Cole kaysa sa ipinagpapanggap nito. Nang gabing iyon, sinubukan ni Sean na gumamit ng mahiwagang enerhiya kay Marie, umaasa sa ilang uri ng tugon. Sa kasamaang palad, walang nangyari. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Sean, Rafina, at Bridget ang kanilang mga eksperimento sa halimaw. Itinala ni Bridget ang mga resulta habang sinusubukan ni Sean ang mahiwagang enerhiya sa mga nahuling halimaw. Natuklasan nila na ang mga mas mahihinang halimaw, tulad ng mga goblin, ay kaya lamang makatiis sa isang maikling paglilipat bago dumanas ng mapaminsalang epekto, habang ang mga mas malalakas na halimaw ay tumatagal ng mas matagal. Ipinahihiwatig nito na ang lakas ng isang paksa ay nakaaapekto sa kung gaano karaming mahiwagang enerhiya ang kaya nitong hawakan. Nagsimulang maghinala si Sean na ang purification effect na kanyang naobserbahan sa mga halimaw ay maaaring hindi mangyari sa mga tao sa pangkalahatan. Upang makumpirma ito, kakailanganin niya ng isang taong paksa ng pagsubok. Nang maglaon, habang nag-eeksperimento sa mga isda sa bahay, natagpuan siya ni Rose na sinusubukan kung ang mahiwagang enerhiya ay nakaaapekto sa mga ordinaryong hayop. Kahit matapos makatanggap ng malalaking halaga ng enerhiya, ang mga isda ay nanatiling ganap na malusog. Mula rito, napagpasyahan ni Sean na ang mapaminsalang purification effect ay tila limitado lamang sa mga halimaw at espiritu. Nang mapagtanto ang kailangan niyang gawin kasunod, nagboluntaryo si Rose na tumulong sa isang eksperimento sa tao. Bagaman nagpapasalamat, kinakabahan si Sean, maingat niyang inilipat ang mahiwagang enerhiya sa kanya at sinabihan itong magulat kaagad ng anumang kakulangan sa ginhawa. Inilarawan lamang ni Rose ang isang mainit at kaaya-ayang pakiramdam. Kahit matapos magpatuloy ng mas matagal kaysa sa ginawa niya sa mga halimaw, hindi siya nagpakita ng negatibong epekto. Bilang resulta, napagpasyahan ni Sean na ang paglilipat ng mahiwagang enerhiya sa isang tao na nagtataglay na ng sarili nitong mahiwagang enerhiya ay ligtas, kahit sa maikling panahon. Isang buwan ang lumipas matapos ang Asus na pag-atake ng Wraith. Dahil walang karagdagang pag-atake ang nangyari, inalis ng mga bantay ang mga lightning lamp sa paligid ng lungsod. Nagbabala si Bridget na magiging vulnerable ang lungsod kung may isa pang Wraith na lumitaw, ngunit marami ng tao ang nagsimulang magduda na ang mga lamps ang responsable sa pagpapatigil ng mga pag-atake. Kabilang si Cole sa mga nagdududa. Agad namang ipinagtanggol ni Rafina ang pananaliksik ni Sean at ipinunto kung gaano karaming kapaki-pakinabang na natuklasan ang nagawa na nito. Nahaharap sa ebidensya, nagatubiling inamin ni Cole na may punto siya. Ang usapan ng maglaon ay lumipat sa mga Wraiths mismo. Iniulat ni Bridget na walang katulad na halimaw ang lumitaw sa ibang lugar. Napaisip si Sean kung bakit ang mga pag-atake ay tila limitado lamang sa kanilang rehiyon. Pagkatapos ay binanggit ni Bridget ang isang sinaunang kaganapan na kilala bilang Elra Wars, na naganap 1,000 taon na ang nakalipas. Ang mga detalye ay matagal nang nawala sa kasaysayan. Naniniwala ang ilan na Elra ang pangalan ng isang makapangyarihang pinuno, habang iniisip ng iba na tumutukoy ito sa isang naglahong bansa. Ano man ang katotohanan, ang mga kwento tungkol sa mga kakaibang nilalang ay madalas na lumilitaw kasabay ng mga salaysay ng hidwaan. Nakuha ng pangalan ng atensyon ni Sean, at gumawa siya ng mental note na tandaan ito. 2 taon nang lumipas, at sa panahong iyon, ipinagpatuloy ni Sean ang kanyang pananaliksik sa mahiwagang enerhiya at sa sakit ng panghihina. Natuklasan niya sa huli na ang labis na mahiwagang enerhiya ay maaaring talagang mag-trigger ng mga sintomas na katulad ng karamdaman. Natutunan din niya na kapag ang isang tao ay nakatanggap ng mahiwagang enerhiya mula sa iba, ang kanilang sariling enerhiya ay pansamantalang naiisantabi. Sa kabila ng mga natuklasang ito, wala sa mga ito ang nagdala sa kanya ng mas malapit sa isang lunas. Ipinagpatuloy ng Duke ang pagsuporta sa proyekto at umaasa na ang talento ni Sean ay magbubunga rin ng mga resulta sa huli.
Lihim na tila nag-aalala ang duke tungkol sa koneksyon sa pagitan ng mga Wraiths at ng misteryosong kasaysayan na nakapalibot sa lungsod, habang bihirang magsalita tungkol dito ng hayagan. Isang araw, binisita ni Sean ang klinika at nakatanggap ng isang maliit na bahagi ng nakatutuwang balita. Ang pasyente na may banayad na kaso ng lethargy ay sandaling ngumiti. Maliit na pagbuti lamang ito, ngunit mas higit na pag-unlad ito kaysa sa ipinakita ng karamihan ng mga pasyente sa loob ng maraming taon. Luhang nagpasalamat ang asawa ng lalaki kay Sean sa lahat ng pagsisikap na inilaan niya sa kanyang pananaliksik. Pagkatapos nyon, hinayla siya ni Cole sa tabi at iminungkahi na magpahinga muna siya. Ang mga taon ng walang humpay na pagtatrabaho ay nag-iwan sa kanya na pagod at nagsisimula na itong magpakita. Nang gabing iyon, nagsalo si Sean sa hapunan kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Bagaman sinubukan ng lahat na magpakasaya, may isang tahimik na kalungkutan na nakabitin sa pagtitipon dahil nananatiling walang pagbabago si Marie. Nagpasalamat ang kanyang mga magulang kay Sean sa lahat ng kanyang ginawa at sinabi sa kanya kung gaano sila kapurido sa kanyang mga pagsisikap. Tiniyak sa kanila ni Sean na maayos lamang siya. Ganoon man katagal ang itagal nito, intensyon niyang patuloy na maghanap ng lunas. Nang maglaon ng gabing iyon, naupo siya sa tabi ng kama ni Marie tulad ng dati. Ngunit pagkatapos ay napansin niya ang isang nakababahalang bagay. Ang langit sa labas ay muling naging pula. Kinikilala ang kakaibang kababalaghan, agad na naunawaan ni Sean na may mali. Nagsimula niyang tawagin ang pulang liwanag bilang Night Menace. Ngunit wala pa rin siyang ideya kung ano ang sanhi nito. Iniiwan si Rose upang magbantay kay Marie at sa kanyang ina, kumuha si Sean ng isang lightning lamp at nagmadaling umalis upang ipaalam sa duke. Ngunit ang hindi niya alam, isang napakalaking kawan ng mga Wraiths ang gumagalaw na patungo sa lungsod. Matapos ang 2 taon ng walang anumang malalaking insidente, ang misteryosong pulang langit na kilala bilang Night Menace ay muling lumitaw. Habang 2 sundalo ang hindi namamalayang naglalakad patungo sa isang Wraith sa mga kalye, sumugod si Sean at winasak ang nilalang gamit ang isang suntok na may kargang mahika. Napagtanto na nagbalik ang banta, agad siyang nagtungo upang babalaan ang duke. Seryosong tinanggap ng duke ang babala at iniutos sa mga puwersa ng lungsod na magpakilos. Inatasan din niya ang mga banti na sangkapan ng kanilang mga sarili ng mga lightning lamps na dati nang napatunayang epektibo laban sa mga Wraiths. Gayunpaman, nagduda si Sean na ang mga lamps lamang ay sapat na upang patigilin ng isang malakihang atake. Humiling siya ng pahintulot na lumaban sa mga front lines, umaasa na makabubuo sila ng isang mas mahalter na solusyon matapos ang labanan. Sumang-ayon ang duke at ipinadala siya upang tulungan ang puwersa ng depensa ng lungsod. Sa kasamaang palad, ang commander na namamahala ay hindi naniwala na ang panganib ay totoo. Tiningnan niya ang emerhensyang pagpapakilos bilang hindi kailangan at binaliwala ang mga alalahanin ni Sean. Bago pa magpatuloy ang argumento, dumating si Rafina at matinding ipinagtanggol ang babala ni Sean. Sa panahon ng palitan, naging malinaw na kamakailan lamang ay naging kapitan si Rafina ng kanyang sariling unit matapos magbitiw ang halos lahat ng miyembro nito, na nag-iwan lamang ng 2 tapat na kabalyero sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang grupo ay hindi nagtagal ay nagtipon sa pangunahing pintuan ng lungsod. Nang dumating ang unang alon ng mga Wraiths, agad na nag-atake si Sean. Gamit ang kanyang mahika, sinunog niya ang mga papalapit na espiritu bago pa man sila makarating sa mga pader. Habang tinatamaan sila ng mga apoy, sa wakas ay nakita na rin ng mga bantay ang mga nilalang. Napagtanto ni Sean na ang mga pinagmumulan ng liwanag ay tila nagpapahintulot sa mga karaniwang hindi nakikitang halimaw na makita ng mga ordinaryong tao. Ang susunod na alon ay nilipol gamit ang makapangyarihang mahika ng kidlat. Sa oras na dumating si Rafina at ang kanyang mga kabalyero, ang agarang banta ay naalis na. Nais ng isang mas magandang tanawin sa larangan ng digmaan, umakyat si Sean sa pader ng lungsod at tumingin sa labas ng kagubatan. Ang kanyang nakita ay nagpalamig sa kanyang dugo. Isang napakalaking hukbo ng mga Wraiths ang sumusulong patungo sa lungsod. Sa pagkaalam na kailangan nila ang bawat posibleng bentahe, ginamit ni Sean ang kanyang mahika upang gawin ang mga apoy sa paligid ng pintuan bilang asol na espiritual na apoy. Ang pinahusay na mga apoy ay nagpabagal sa mga Wraiths at nagpadali sa kanila na matukoy. Sindi ng kanilang mga sulog gamit ang asol na apoy, sumali sa labanan si Rafina at ang kanyang mga tao. Nagpakawala ng buong salaysay ang mga Wraiths. Patuloy na nagpakawala si Sean ng spell pagkatapos ng spell, na nagwawasak ng mga espiritu sa bilis ng kanilang paglitaw. Samantala, lumaban si Rafina sa mga front lines nang mamatay ang kanyang sulo. Nilagyan ng isa sa kanyang mga kabalyero ang isang espada ng langis at sinindihan ito gamit ang asol na apoy. Sinasangkapan ng nagliliyab na talem, pinagpuputol niya ang mga Wraiths ng may panibagong kumpiyansa.
Sumunod ang kanyang mga tao sa kanyang halimbawa, at bago lumipas ang mahabang panahon, ang mga tagapagtanggol ay matagumpay na nakalaban pabalik. Sa buong labanan, napansin ni Sean ang isang kakaibang bagay. Sa kabila ng paggamit ng malalaking halaga ng mahika, hindi siya nakaramdam ng pagkapagod. Sa katunayan, ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay tila mas malakas kaysa sa dati. Ito ay nag-akay sa kanya na mag-isip kung ang Night Menace ba ay kahit paano ay nagpapalaki ng mahiwagang enerhiya. Kung totoo iyon, maaari rin itong ipaliwanag ang sakit ng panghihina at ang koneksyon nito sa mahika. Bago pa siya makapag-isip ng malalim, ilang wraiths ang nagsimulang magtamba ng mga tayuan ng apoy sa paligid ng larangan ng digmaan sa isang pagtatangka na apulahin ang asul na apoy. Napagtanto kung gaano yun kamapanganib, nagpakawala si Sean ng isang napakalaking fire spell na lumipol sa bawat wraith sa harap ng lungsod. Sa isang maikling sandali, tila ba tapos na ang labanan. Pagkatapos ay mas marami pang wraiths ang lumabas mula sa kagubatan. Bagaman pagod na, inihanda ni Sean ang sarili na patuloy na lumaban. Eksakto sa sandaling ang mga tagapagtanggol ay tila nasa bingit ng malupig, dumating ang mga reinforcement. Lumitaw si Grass sa unahan ng isang malaking puwersa ng mga adventurer. Pinuri ng panday si Sean sa paghawak sa linya ng napakatagal bago sumali sa labanan mismo. Sa ilalim ng gabay ni Bridget, gumamit ng bagong diskarte ang mga adventurer. Sinindihan ng mga mamamana ang kanilang mga palaso gamit ang asul na apoy at ipinatama ang mga ito sa mga papalapit na kawan habang ang mga melee fighters naman ay humarap sa anumang espiritu na nagawang lumapit. Ang plano ay talagang gumana dahil matapos ang isang mahaba at brutal na labanan, ang pinagsamang puwersa ng lungsod at ng mga adventurer ay sa wakas ay winasak ang hukbo ng Wraith. Sumiklab ang mga hiyaw ng pagtatagumpay sa buong larangan ng digmaan. Bagaman ang pagdiriwang ay hindi nagtagal, ang commander ng puwersa ng depensa ay biglang dumating kasama ang kanyang mga sundalo at inakusahan ang mga adventurer ng pagbabalak laban sa lungsod. Ipinahayag niya na ginamit nila ang pag-atake ng Wraith bilang isang panakip upang magtipon ng mga armadong puwersa at maghanda ng isang paghihimagsik. Kahit ang sarili niyang mga tao ay mukhang nalilito sa akusasyon. Nang utusan niya silang arestuhin ang mismong mga tao na nagligtas lamang sa lungsod, kakaunti ang nakakaalam kung paano mag-react, ngunit doon nagbago ang lahat. Nang walang babala, ang commander ay naitaas sa hangin ng isang hindi nakikitang puwersa. Sa isang kislap mata, ang leeg ng commander ay nabali. Isang matangkad na figure na napapalibutan ng mahiwagang enerhiya ang lumitaw sa harap ng natigil ang karamihan. Ibinunyag ng umaatake ang sarili bilang si Ainswill, isang marangal na demonyo. Mukhang nakahinga ng maluwag si Ainswill dahil matapos makulong sa hindi malamang haba ng panahon, sa wakas ay malaya na naman siya. Ang sandali na lumitaw si Ainswill, alam ni Sean na may isang bagay na lubhang mali. Ang mahiwagang enerhiya ng demonyo ay napakalupit, at ang kabaliwan sa kanyang mga mata ay nagpadala sa kanya ng mas nakatatakot na pakiramdam kaysa sa anumang halimaw na kanilang hinarap noon. Habang ipinakikilala ni Ainswill ang sarili, napansin niya ang kalituhan sa mga mukha sa paligid niya. Mabilis na naging malinaw na karamihan sa mga tao ay hindi na natatandaan ang mga demonyo noong unang panahon. Tumatawa ng mapang-uyam, tinawag niyang nguwal ang sangkatauhan sa pagpapahintulot sa mga susunod na henerasyon na makalimot sa isang mapanganib na kaaway. Gayunpaman, wala siyang interes na magturo ng mga aralin sa kasaysayan. Pumarito lamang siya upang pumatay. Agad na naghanda para sa labanan ng mga sundalo at adventurer, ngunit napansin ni Sean na itinataas ni Ainswill ang isang kamay. Agad siyang sumigaw para tumakbo ang lahat. Gintik ni Ainswill ang kanyang mga daliri, na nagpakawala ng isang malaking pagsabog na nagwasak sa bahagi ng pasukan ng lungsod. Ang mga shockwaves ay nagpadala sa lahat na lumilipad. Palaging mausisa si Bridget tungkol sa mga demonyo, ngunit ang makakita ng isa sa personal ay hindi tulad ng kanyang naisip. Ang matinding pagkawasak ay nagbora sa anumang kasabikan na kanyang naramdaman. Sa sandaling iyon, naunawaan na ni Sean ang katotohanan. Ang Wraith Invasion ay naging isang babala lamang. Si Ainswill ang tunay na banta. Nang ihambing niya ang kanilang mahiwagang enerhiya, ang pagkakaiba ay nakatatakot. Ang demonyo ay nagtataglay ng daan-daang beses na higit na kapangyarihan kaysa sa kanya. Sa pagkaalam na hindi sila maaaring manalo sa isang direktang labanan, iniutos ni Sean kina Rafina at Bridget na mag-focus sa pagpapalikas ng mga sibilyan habang sinusubukan naman nila ni Grass na pigilan ang demonyo. Simple lamang ang kanyang plano. Dahil kaya niyang maramdaman ang mahiwagang enerhiya, lilibangin niya si Ainswill at lilikha ng isang pagkakataon para umatake si Grass mula sa likuran. Galit si Grass sa ideya na gamitin si Sean bilang pain, ngunit wala nang mas mabuting opsyon. Habang humahakbang pasulong si Sean, agad na nagkaroon ng interes sa kanya si Ainswill.
Naramdaman ng demonyo ang kanyang mahiwagang enerhiya, ngunit ang tunay na kumuha ng kanyang pansin ay ang pulang buhok at pulang mata ni Sean. Ayon kay Ainswill, ang mga katangiang iyon ay nagmarka sa kanya bilang isang kaapo-apuhan ni Legra. Ang pagbubunyag ay lalong nagpatindi sa pananabik ng demonyo na patayin siya. Sa kabila ng takot na kanyang naramdaman, tumanggi si Sean na yumantala o sumuko, iniwasan niya ang sunod-sunod na atake. Bahagya lamang nananatiling buhay laban sa isang kalaban na higit na lampas sa kanyang antas. Nagiging naiinip, naghanda si Ainswill ng isang malaking fire spell na sapat ang lakas upang lipulin ang lahat sa harap niya. Nang makita iyon, tapat na walang ideya si Sean kung paano siya makaliligtas. Samantala, the clinic of the town ay napupuno ng mga sugatang sibilyan. Matapos marinig ang mga ulat mula sa mga nakaligtas, napagtanto ni Cole na ang lungsod ay nasa ilalim ng atake ng isang makapangyarihang gumagamit ng mahika sa halip ng mga ordinaryong halimaw. Balik sa larangan ng digmaan, ipinagkatiwala ni Rafina ang paglikas sa kanyang mga kabalyero at nagmadaling bumalik upang tumulong. Habang papalapit sa pagtatapos ang spell ni Ainswill, mabilis na kumilos si Sean. Gamit ang mahika, winasak niya ang lupa sa ilalim ng mga paa ng demonyo, na nagpagulo sa kanyang asinta. Ang atake ay pinilit si Ainswill na ay patama ang kanyang spell sa pader ng lungsod sa halip na diretso sa kanila. Sinasamantala ang pagkakataon, nagpakawala si Sean ng isang pinagsamang atake ng tubig at kidlat, ngunit wala itong naisakatuparan. Walang kahirap-hirap na pinawalang bisa ni Ainswill ang spell. Tila mas naaliw si Ainswill kaysa sa nanganib. Ipinaliwanag niya na ang tinatawag ni Sean na mahika ay aktwal na sorcery at pinuri siya sa pag-unawa sa mga bahagi nito ng mag-isa. Gayunpaman, naging malinaw din niya na si Sean ay isang nagsisimula pa lamang. Upang ay pakitang ang pagkakaiba sa pagitan nila, nagpatawag si Ainswill ng elemental na kapangyarihan nang hindi gumagamit ng anumang kagamitan o catalyst. Ayon sa kanya, ang tunay na karunungan ay nagmumula sa pag-unawa sa mga batas ng kalikasan mismo. Naantala ang kanyang leksyon nang umatake si Grass mula sa likuran, ngunit ang pananambang na iyon ay nabigo ng masahol. Isang mahiwagang hadlang na nakapalibot kay Ainswill ang hamarang sa sipa o tira at nagpatelsik kay Grass palayo. Hindi nagtagal pagkatapos nyon, sumali si Goan sa labanan, ngunit ang kanyang atake sa espada ay kapwa walang epekto. Siya rin ay naitapon sa tabi. Sa halip na magalit, tila humanga si Ainswill sa determinasyon ni Sean. Sa halip na patayin siya agad-agad, nagpasya siya na mas gusto niya itong gawin bilang isang utusan. Anong lumalapit ang demonyo? Napansin ni Sean ang mga taring nito at sa wakas ay napagtanto kung ano talaga ito, isang vampira. Bago pa siya makareact, kumagat si Ainswill sa kanyang leeg at nagsimulang inumin ang kanyang dugo. Pagkatapos ay isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Biglang napaatras ang demonyo at itinapon si Sean palayo. Nagpagewang-gewang si Ainswill pabalik, na umuubo ng marahas. Sa gulat ng lahat, ibinunyag niya na si Sean ay nagtataglay ng fairy blessing. Anumang kapangyarihan ang natira mula sa fairy na pinakawalan nila taon na ang nakalipas ay nagparumi sa kanyang dugo, na nagpadila dito ng hindi matitiis na lasa para sa vampira. Ang pagkatuklas ay nagpadala kay Ainswill sa isang siklab ng galit, desperado na alisin si Sean bago ito maging isang mas malaking banta. Nagpakawala ang demonyo ng sunod-sunod na atake. Bagaman malubhang nasugatan, kahit paano ay nakaligtas si Sean ng sapat na katagalan para dumating ang tulong. Nakarating si Rafina sa kanyang tabi at tinulungan siyang itaas ang kanyang gauntlet habang nagsisimula siyang mag-ipon ng mahiwagang enerhiya. Sa parehong pagkakataon, naghanda si Ainswill ng isang mas malaking fire spell na naglalayong tapusin ang lahat sa isang solong atake. Ngunit kailangan ni Sean ng mas maraming oras. Ang pagkakataong iyon ay dumating nang magpakawala sina Grass at Goan ng isang kolyadong strike. Nagtutulungan sila, nagawa nilang putulin ang isa sa mga braso ng demonyo. Ang pinsala ay sa wakas ay lumikha ng pagkakataon na kailangan ni Sean. Gamit ang bawat bahagi ng mahiwagang enerhiya na kaya niyang ipunin, nagpakawala siya ng isang solong konsentradong atake. Ang pagsabog ay nagkabungguan sa spell ni Ainswill. Isang malaking pagsabog ang sumiklab sa buong larangan ng digmaan. Nang maglaho ang liwanag, ang demonyo ay ganap ng naging abo. Tapos na ang labanan at nang mapagtantong nanalo sila. Sa wakas ay hinayaan ni Sean ang sarili na magpahinga. Ang pagkapagod na kanyang binaliwala ay bumagsak sa kanya ng sabay-sabay, at bumagsak siya sa lupa. Matapos talunin si Ainswill, nanatiling walang malay si Sean sa loob ng isang buong linggo bago sa wakas ay nagising. Sinuuri siya ni Cole at walang nakitang mali sa pisikal. Nakahinga ng maluwag ang kanyang mga magulang at si Grass nang makita siyang gising, ngunit ang Asos na alalahanin ni Sean ay kung nakaligtas ba ang lahat sa labanan. Mabuti na lamang at nalaman niya na ligtas ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman,
Ang lungsod ay dumanas ng matinding pinsala. Ang atake ni Ainsworth ay nagwasak sa malalaking bahagi ng bayan, at maraming residente ang nawalan ng buhay. Isinisi ni Sean sa sarili ang trahedya, ngunit mabilis na pinatigil ni Cole ang pag-iisip na iyon. Ipinaalala nito sa kanya na kung wala ang kanyang mga aksyon, ang buong lungsod ay tuluyan ng nalipol. Hirang nag-uusap sila, napansin ni Sean na ang kanyang silid ay tila kakaiba ang liwanag. Noong una, inakala niya na araw na, ngunit sa katunayan ay nasa gitna pa ito ng gabi. Ang liwanag ay nanggagaling sa kanya. Ang kanyang mahiwagang enerhiya ay lumaki ng napakatindi matapos ang labanan na ito ay nagliliwanag ng nakikita sa paligid ng kanyang katawan. Bagaman ang kanyang kapangyarihan ay lumaki ng daan-daang beses, naniniwala si Sean na kulang pa rin ito sa lakas na tinataglay ni Ainsworth. Matapos matutunang kontrolin ang labis na enerhiya, agad niyang hiniling na dalhin siya kay Marie. Sa loob ng maraming taon, hinala niya na ang isang malaking dami ng mahiwagang enerhiya ay maaaring makapagpagaling sa lethargy disease. Ngayon ay sa wakas ay mayroon na siyang sapat na kapangyarihan upang subukan ang teoryang iyon. Nakatayo sa tabi ng kama ng kanyang ate, inilipat niya ang halos lahat ng kanyang mahiwagang enerhiya dito. Dahan-dahan, idinilat ni Marie ang kanyang mga mata. Matapos ang 2 taon na nakulong sa sakit, sa wakas ay gising na siya. Sumabog sa emosyon ng silid ng mapagtanto ng kanilang pamilya na nagamot na siya. Para sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagkaroon ng pag-asa. Pinalakas ng tagumpay, nagsimula ring gamutin ni Sean ang iba pang mga pasyente. Isa-isa, ang mga biktima ng sakit ng panghihina ay nakabawi. Sa huli, ang klinika ni Dr. Alphonse ay ganap ng walang laman. Nang sa wakas ay nalutas na ang krisis, ibinaling ni Sean ang kanyang atensyon sa isang tanong na sumunod sa kanya sa buong buhay niya. Nais niyang malaman kung saan talaga siya nanggaling. Upang makahanap ng mga sagot, nagkita sila ng kanyang pamilya kasama ang duke. Ibinunyag ng duke na si Sean ay kaapo-apuhan ng sinaunang Legre clan, isang alamat na bloodline na kilala sa kanilang pulang buhok, pulang mata, at karunungan sa sorcery. 1,000 taon na ang nakalipas, ang clan ay naglaro ng malaking papel sa digmaan laban sa mga demonyo at ginamit ang kanilang kapangyarihan upang aisil o ikulong ang mga ito palayo. Bago ang kanilang pagkatalo, nagpakawala ang mga demonyo ng isang huling sumpa na halos lumipol sa buong clan. Sa loob ng maraming siglo, naniwala ang lahat na ang Legre bloodline ay naglaho na. Pagkatapos, 12 taon ang nakalipas, isang misteryosong babae ang lumitaw sa harap ng reyna na may dalang sanggol. Ang sanggol na iyon ay si Sean. Sinabi ng babae sa reyna na ang bata ay balang araw ay magiging isang liwanag na may kakayahang magligtas sa mundo. Pagtitiwala sa kanyang mga salita, tinanggap ng reyna ang bata, ngunit gumawa ng paraan para sa mga pinagkakatiwalaang kaibigan na palakihin ito ng lihim. Ang mga kaibigang iyon ang naging mga magulang ni Sean. Ipinaliwanag ng duke na ang kanyang mga magulang ay nabigyan ng marangal na katayuan ng reyna na pangasiwaan ng isang malayong nayon. Ito ang nagpanatili kay Sean palayo sa mga ambisyosong maharlika na maaaring nagtangkang magsamantala sa kanyang mga kakayahan. Sa gulat ng lahat, inamin ni Sean na alam na niya na siya ay ampon. Narinig niya ang katotohanan taon na ang nakalipas. Kahit ganoon, walang nagbago sa kanyang puso. Naramdaman niya na ang mga taong nagpalaki sa kanya ang kanyang mga tunay na magulang. Nabanggit din ng duke na ang kanyang pamana ay hindi makapagpapaliwanag sa lahat ng kanyang hindi pangkaraniwang kaalaman. Sumagot lamang si Sean na maraming bagay ang tila umiiral ng natural sa kanyang mga alaala. Bagaman ang paliwanag ay nagtunog kaina-hinala, walang sino man ang nagpatuloy sa isyu ng mas malalim. Bago sila umalis, ipinaalam sa kanya ng duke na ang isang maharlikang imbitasyon mula sa reyna ay malamang na dumating sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal pagkatapos nyon, naglaan si Sean ng ilang oras sa pakikipag-usap kay Marie. Ibinunyag nito na bagaman hindi siya nakakakilos o nakapagsasalita sa panahon ng kanyang sakit, naririnig pa rin niya ang mga tinig sa paligid niya. Ang mga tinig ni Sean at ng kanilang mga magulang ang tumulong sa kanya na manatiling matino sa buong 2 taon na ginugol niya na nakakulong sa loob ng kanyang sariling katawan. Sa huli, bumalik ang pamilya sa bahay matapos ang kanilang matagal na pananatili sa lungsod. Nang maibalik ang kapayapaan, nagsimulang mag-focus muli si Sean sa pagsasanay. Habang pinag-aaralan niya ang lahat ng kanyang natutunan tungkol sa mahiwagang enerhiya, bumuo siya ng isang teorya. Naniniwala siya na ang pambihirang pisikal na kakayahan ni Marie ay nanggaling sa hindi namamalayang pagsipsip ng mahiwagang enerhiya bago ito nagkasakit. Ito ay nag-akay sa kanya sa isang bagong pagkatuklas. Sa pamamagitan ng pagpapatira ng mahiwagang enerhiya sa kanyang katawan, marahas niyang pinalaki ang kanyang mga pisikal na kakayahan. Ang teknik ay nagpahintulot sa kanya na tumalon ng mataas sa hangin at kumilos ng may higit sa taong lakas.
Pinangalanan niya ang teknik na ito bilang boost o pagpapasidhi. Naaalala ang hadlang na ginamit ni Ainswill sa panahon ng kanilang labanan, natutunan din ni Sean kung paano lumikha ng mga mahiwagang kalasag sa pamamagitan ng pagsasama ng boost sa defensive magic. Pinalaki niya ang puwersa ng kanyang mga atake at sinuntok ang isang malaking butas sa isang puno. Nagpatuloy ang kanyang pagsasanay hanggang sa wakas ay dumating ang isang maharlikang liham. Ipinatawag siya ng Reyna sa kabisera. Sa pagkaalam na ito ang magiging simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Nagpaalam si Sean sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Bago siya umalis, binigyan siya ni Marie ng isang kwintas upang alalahanin sila. Si Rafina ang naatasang sumama sa kanya sa paglalakbay. Habang naghahanda ang maharlikang escort na umalis, kumuha si Sean ng isang huling tingin sa mga taong sumuporta sa kanya sa lahat ng bagay. Pagkatapos ay nagpalutang sina Sean at Marie ng tig-isang orb ng liwanag sa hangin, na nagpapahiwatig ng kanilang muling pagsasama balang araw. Ito ang katapusan. Panoorin ang susunod na video sa screen at mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang higit pang mga recap.